Paano kung sabihin ko sa'yo, hindi ka talaga pinili, ginawa ka lang nilang option? Yung tipong nandyan ka lang kapag wala na silang ibang mapuntahan? Masakit pakinggan. Pero mas masakit aminin na backup plan ka lang talaga. At ang pinakadelikado, hindi mo namamalayan. Ikaw mismo ang pumapayag na mangyari ito. Bakit may mga taong paulit-ulit na pupunta sa ganitong sitwasyon? At anong sinasabi nito tungkol sa kanilang psychology, self-worth, at emotional patterns? Bago natin himayin ang katotohanan na ito. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Ang psikolohiya ng taong laging second choice at bakit hindi ka makawala. May mga tao na kahit alam nilang hindi sila ang pinipili, nananatili pa rin. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil may mas malalim na dahilan sa likod nito. Sa psychology, tinatawag itong emotional conditioning. Kapag nasanay ang isang tao sa paunti-unting atensyon, nagiging sapat na ito sa kanya. Yung simpleng reply, konting lambing, o panandali ang presensya nagiging reward na. At dahil hindi ito consistent, mas lalo itong hinahabol ng utak, parang sugal. Hindi mo alam kung kailan darating pero umaasa ka pa rin. Unti-unti, nasasanay kang tanggapin ang mas kaunti kaysa sa deserve mo. Hanggang sa dumating sa punto na kahit second choice ka lang, pakiramdam mo sapat na. May kinalaman din ito sa self-worth. Kapag mababa ang tingin mo sa sarili mo, mas madali mong paniwalaan na ito lang ang kaya mong makuha. Na baka ito na ang best na darating sa'yo. Kaya kahit nasasaktan ka na, pinipili mong manatili. Pero ang pinakamahirap aminin, minsan hindi sila ang dahilan kung bakit ka nandyan. Ikaw. Ikaw yung umaasang magbabago sila. Ikaw yung nagbibigay ng chance kahit paulit-ulit ka nang hindi pinipili. At ikaw rin yung natatakot umalis dahil baka wala nang dumating na iba. Ang totoo, hindi ka nakastuck dahil wala kang choice. Nakastuck ka dahil pinipili mong manatili sa isang sitwasyon na paulit-ulit kang hindi pinipili. At hanggat hindi mo binabago kung paano mo tinitingnan ang sarili mo, mananatili kang opsyon sa buhay ng iba. 2. Backup plan. Kalang ba? Ang madilim na psychology sa likod nito. Hindi ka nila iniiwan, pero hindi ka rin nila pinipili. Nandyan ka lang sa gitna, hindi sigurado, hindi malinaw, pero laging available. Sa psychology, may tinatawag na intermittent reinforcement. Ito yung pattern kung saan binibigyan ka ng pansin paminsan-minsan, sapat lang para hindi ka umalis. Hindi sapat para piliin ka, pero sapat para umasa ka. At doon nagsisimula ang madilim na cycle. Kapag minsan ka lang nilang tinatrato ng tama, mas lalo mo itong pinapahalagahan. Yung mga simpleng bagay na dapat normal lang, nagiging espesyal. Dahil bihira mo itong maramdaman mula sa kanila. Unti-unti, nababago ang standards mo. Yung dati mong hinahanap na respeto at consistency, napapalitan ng konting effort at pansamantalang presensya. Hanggang sa hindi mo na napapansin. Tinatanggap mo na ang pagiging backup. May isa pang factor dito, fear of abandonment. Kapag takot kang maiwan, mas pipiliin mong manatili kahit hindi ka priority. Mas okay na yung nandyan ka kahit pangalawa, kaysa wala ka sa buhay nila. Pero ang hindi mo napapansin, habang pinipili mong manatili, mas lalo mong pinapatunayan sa kanila na okay lang na hindi ka piliin. Hindi nila kailangang magbago dahil nandyan ka pa rin. Ang masakit na katotohanan, hindi ka nila pinapahalagahan dahil hindi nila kailangang gawin iyon. Sigurado silang hindi ka aalis at doon nagiging madilim ang lahat. Dahil habang hinihintay mong piliin ka nila, unti-unti mong kinakalimutan na may choice ka rin. Hindi ka ginawa para maging option lang. Pero hanggat tinatanggap mo ang ganitong trato, mananatili ka sa papel na hindi mo naman deserve. Minsan, ang pinakamahirap na desisyon ay ang pag-alis sa sitwasyong umaasa ka pa rin. 3. Bakit ikaw lagi ang rebound? Ang katotohanan na ayaw mong marinig. Napapansin mo ba? Sa tuwing may nasasaktan, ikaw ang tinatakbuhan, ikaw ang kausap,
Ikaw ang sandalan. Pero hindi ikaw ang pinipili sa huli. Sa psychology may pattern na tinatawag na emotional availability mismatch. Madalas, ang taong laging nagiging rebound ay yung emotionally available, maalaga, understanding at laging handang makinig. Pero ang problema, napupunta siya sa mga taong emotionally unavailable. At doon nagsisimula ang paulit-ulit na cycle. Kapag may taong galing sa heartbreak, naghahanap siya ng comfort, hindi commitment. Kailangan niya ng pansamantalang pahinga, hindi pang matagalang relasyon. At ikaw, nagiging sagot sa panahong iyon. Pero habang tumatagal, umaasa ka. Iniisip mo na baka ikaw na yung pipiliin sa dulo. Na baka yung connection na meron kayo ay magiging totoo. Pero ang katotohanan, hindi ikaw ang hinahanap nila. Ikaw ang ginamit para makalimot sa iba. May kinalaman din ito sa validation. Kapag nasanay kang makuha ang halaga mo sa pag-aalaga ng iba, mas madali kang mahulog sa ganitong sitwasyon. Pakiramdam mo, kapag napasaya mo sila, baka piliin ka rin nila. Pero hindi ganon gumagana ang atraksyon. Hindi mo kailangang ayusin ang isang tao para piliin ka. At hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo sa pamamagitan ng pagiging pansamantalang sagot sa sakit nila. Ang masakit na katotohanan. Kung nagsimula kayo habang sugatan pa sila, malaki ang posibilidad na hindi ikaw ang ending. At kung paulit-ulit itong nangyayari sa'yo, kailangan mong tanungin ang sarili mo. Bakit lagi kang napupunta sa mga taong hindi pa handa? Minsan, hindi dahil malas ka sa pag-ibig, kundi dahil pinipili mong manatili sa mga taong hindi kayang piliin ka. 4. The backup plan trap. Paano ka unti-unting naging option lang? Hindi naman ito nangyari bigla. Walang isang eksenang nagsabi na option ka na lang. Dahan-dahan itong nabuo. Hanggang sa isang araw, dun ka na lang pala nakapwesto. Sa simula, maayos lahat. May effort, may oras, may atensyon. Pinaparamdam nila na espesyal ka. At doon ka kumapit. Doon mo binuo ang pag-asa na magiging kayo. Pero habang tumatagal, may nagbabago. Unti-unting nababawasan ang effort. Nagiging bihira ang usap. Dumadating lang sila kapag convenient. At kahit napapansin mo na ito, pinipili mong intindihin. Dito pumapasok ang tinatawag na gradual desensitization sa psychology. Kapag paunti-unting bumababa ang trato sa'yo, hindi mo agad napapansin ang laki ng pagbabago. Ina-adjust mo ang sarili mo para makasabay. Hanggang sa dumating sa punto na tinatanggap mo na ang bare minimum. Dahil iyon na ang nakasanayan mo. May isa pang dahilan kung bakit ka na-trap dito: investment. Habang tumatagal, mas marami kang naibibigay. Oras, effort, emosyon. At dahil doon, mas nahihirapan kang umalis. Pakiramdam mo, sayang lahat kapag binitawan mo. Kaya kahit alam mong nagbago na ang sitwasyon, nananatili ka pa rin. Ang problema, habang pinipili mong manatili, mas lalo kang napupunta sa gilid ng buhay nila. Hindi ka na priority. Isa ka na lang option na pwede nilang balikan kapag wala ng iba. At ang masakit, hindi nila ito kailangang ipaliwanag. Nakikita mo na, pero tinatanggap mo pa rin. Ang totoo, hindi ka basta naging option lang. Unti-unti mong pinayagan na mangyari ito. Hindi dahil gusto mo, kundi dahil umaasa ka pa rin na babalik sila sa kung paano sila dati. Pero minsan, ang pinakamahirap tanggapin ay hindi na sila babalik. At ang tanong na lang ngayon, hanggang kailan mo hahayaan na manatili ka sa isang lugar kung saan hindi ka na pinipili? 5. Hindi ka pinipili at may dahilan. Masakit aminin, pero minsan may dahilan kung bakit hindi ka pinipili. Hindi dahil kulang ka, kundi dahil sa dynamics na nabubuo sa pagitan ninyong dalawa. Sa psychology, may tinatawag na value perception. Kung paano kanila tinitingnan, ay kadalasang nakabase sa kung paano mo ipinapakita ang sarili mo. Kapag palagi kang available, palaging nandyan, at handang mag-adjust, unti-unti kang nagiging predictable. At kapag predictable ka,
Nawawala ang sense ng urgency na piliin ka. Hindi ito tungkol sa pagiging cold or distant. Pero kapag masyado mong ibinibigay ang lahat kahit hindi pa naman sila sigurado sa'yo, nawawala ang balance. Ikaw ang nag-i-invest habang sila kumukuha lang ng kung anong kaya mong ibigay. May isa pang factor, emotional boundaries. Kapag wala kang malinaw na limitasyon, mas madali kang i-take for granted. Hindi dahil masama silang tao, kundi dahil alam nilang hindi ka aalis. At doon nagiging malinaw ang pattern. Hindi ka nila pinipili dahil hindi nila kailangang gawin iyon. Nandyan ka pa rin kahit hindi ka piliin. Habang tumatagal, nasasanay sila sa setup na ikaw ang backup. Ikaw yung safe na option. Yung laging nandyan kapag kailangan ka nila. Pero hindi ikaw ang unang naiisip kapag gumagawa sila ng desisyon. At ang masakit, hindi nila ito nakikitang problema. Dahil para sa kanila, gumagana ang lahat. Ang tanong, para sa'yo ba, okay pa rin? Minsan, ang tunay na dahilan kung bakit hindi ka pinipili ay dahil hindi mo rin pinipili ang sarili mo. Hinahayaan mong manatili sa sitwasyon na malinaw namang hindi pabor sa'yo. Hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo para piliin ka ng iba. Pero kailangan mong baguhin kung paano mo pinapahalagahan ang sarili mo. 6. Ang silent pain ng being just in case isang psychological breakdown. May sakit na hindi mo maipaliwanag. Hindi siya lantad, pero ramdam mo araw-araw. Ito yung pakiramdam na nandyan ka lang, just in case. Hindi ka nila tinataboy, pero hindi ka rin nila hinahabol. Para kang option na nakaabang, naghihintay kung kailan kanila kakailanganin. Sa psychology, konektado ito sa anxious attachment. Kapag ganito ang pattern mo, mas nagiging sensitive ka sa atensyon at presensya ng isang tao. Kapag nandyan sila, pakiramdam mo ligtas ka. Pero kapag nawawala sila, nagsisimula ang overthinking. At doon nagsisimula ang silent pain. Hindi ka sigurado kung saan ka lulugar. Hindi mo alam kung may karapatan ka bang mag-demand o kung dapat ka lang maghintay. Kaya pinipili mong manahimik. Tinitiis mo ang hindi malinaw, umaasang balang araw magiging malinaw din ang lahat. Pero habang naghihintay ka, unti-unti kang nauubos. May isa pang layer, ito, emotional dependency. Kapag nasanay kang doon kumuha ng validation sa iisang tao, nagiging mahirap kumawala. Kahit hindi ka na masaya, pakiramdam mo kailangan mo pa rin sila. Kaya kahit alam mong hindi ka priority, nananatili ka. Ang masakit, hindi nila alam kung gaano ka naapektuhan. Dahil hindi ka naman nagrereklamo. Hindi mo ipinapakita ang bigat. Tahimik mo lang dinadala. At habang pinipili mong maging strong sa panlabas, unti-unti namang bumibigat ang loob mo sa loob. Ang totoo, hindi ka ginawa para maghintay lang sa gilid ng buhay ng iba. Hindi ka dapat option na ginagamit kapag convenient. Pero hanggat hindi mo inaamin sa sarili mo ang sakit, mananatili kang nakastuck sa ganitong sitwasyon. Minsan, ang unang hakbang para makalaya ay ang pag-amin na nasasaktan ka na. 7. Bakit ka laging naghihintay? Ilang beses mo nang sinabi sa sarili mo na titigil ka na. Pero nandyan ka pa rin, naghihintay. Umaasang isang araw, pipiliin ka rin. Hindi lang ito simpleng pag-ibig. May mas malalim na dahilan kung bakit hirap kang umalis. Sa psychology, may tinatawag na hope attachment. Kapag kumapit ka sa posibilidad, kahit maliit, nagiging sapat ito para manatili ka. Hindi mo hinahawakan ang realidad, kundi yung baka at paano kung. At doon nagsisimula ang endless waiting. Kahit malinaw na hindi ka priority, pinipili mong makita yung maliliit na signs na baka may pag-asa pa. Isang message, isang effort, isang moment, ginagawa mong patunay na may chance ka pa. Pero ang hindi mo napapansin, mas kumakapit ka sa idea kaysa sa kung ano talaga ang nangyayari. May kinalaman din ito sa fear of letting go. Kapag nasanay ka sa presensya ng isang tao, kahit hindi ito sapat, nagiging mahirap bitawan. Hindi dahil masaya ka, kundi dahil pamilyar na.
Mas pinipili mong manatili sa sigurado pero kulang, kaysa sumugal sa hindi mo alam. Habang tumatagal, nagiging bahagi na ng identity mo ang paghihintay. Parang normal na lang na ikaw ang mag-a-adjust, ikaw ang maghihintay at ikaw ang iintindi. Pero ang tanong, kailan ka pipiliin? Ang totoo, habang hinihintay mong piliin ka ng iba, unti-unti mong pinapabayaan ang sarili mo. Hindi mo kailangang maghintay para maging karapat-dapat. Hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo sa pamamagitan ng pagtitiis. Minsan, ang pinaka-importanting realization ay ito. Hindi ka dapat naghihintay sa taong hindi ka kayang piliin ngayon. At kapag naintindihan mo iyon, doon ka palang magsisimulang kumawala sa cycle ng pagiging emotional backup. Dahil ang taong tunay na para sa'yo, hindi ka paghihintayin para piliin ka. 8. Option ka, hindi priority. Ano ang sinasabi nito tungkol sa iyo? Masakit tanggapin, pero may mga sitwasyon na kahit anong gawin mo. Option ka lang. Hindi ikaw ang unang pinipili, hindi ikaw ang priority. At ang tanong na madalas mong tinatakasan, ano ang sinasabi nito tungkol sa iyo? Sa psychology may konsepto ng self-concept. Ito yung paniniwala mo tungkol sa sarili mo kung gaano ka ka-worthy, ka-importante at ka-deserving mahalin. At kadalasan kung paano mo tinitingnan ang sarili mo. Ganun ka rin tinitingnan ng iba. Kung sa loob mo, pakiramdam mo kailangan mong mag-effort ng sobra para mapansin. Iyon din ang ipinapakita mo, na kailangan mong patunayan ang halaga mo. At doon nagkakaroon ng imbalance. Ikaw ang laging nagbibigay. Ikaw ang laging nag-a-adjust. Ikaw ang laging nandyan. Habang sila, natututo na hindi ka naman mawawala kahit hindi ka unahin. Hindi dahil wala kang halaga, kundi dahil hindi mo ipinapakita kung paano ka dapat tratuhin. May isa pang factor, tolerance. Kapag tinatanggap mo ang pagiging option, nagiging normal ito. Hindi mo na pinapansin ang red flags dahil nasanay ka na sa ganitong setup hanggang sa dumating sa punto na kahit nasasaktan ka na, hindi ka na umaalis. Ang totoo, hindi lang ito tungkol sa kanila. Reflection din ito ng boundaries mo, ng standards mo at ng tingin mo sa sarili mo. Hindi mo kasalanan kung hindi ka nila pinipili, pero responsibilidad mong piliin ang sarili mo. Dahil hanggat tinatanggap mong maging option, mananatili kang nasa pangalawang pwesto sa buhay ng iba. At minsan, ang pinakaimportanteng tanong ay hindi kung kailan ka nila pipiliin, kundi kung kailan mo pipiliin ang sarili mo bilang priority. 9. From priority to backup. Paano ka napunta dito dati? Ikaw ang una. Ikaw ang hinahanap, ikaw ang pinipili, ikaw ang priority. Pero ngayon, parang ibang tao ka na lang sa buhay nila. Ano ang nangyari? Sa psychology, may tinatawag na shifting dynamics. Sa simula ng isang connection, mataas ang effort at attention dahil bago pa lang ang lahat. May excitement, may curiosity, at may drive na makuha ka. Pero habang tumatagal, nagbabago ang balance. Kapag naramdaman nilang sigurado ka na sa kanila, unti-unting bumababa ang effort. Hindi dahil wala ka ng halaga, kundi dahil pakiramdam nila hindi ka na mawawala. At doon nagsisimula ang pagbabago. May isa pang factor, complacency. Kapag naging komportable ang isang tao, minsan tumitigil na silang mag-effort. Hindi nila namamalayan na habang sila ay nagiging relaxed, ikaw naman ay unti-unting napupunta sa gilid. Ikaw, sa kabilang banda, nag-hold on ka sa kung paano sila dati. Umaasa ka na babalik ang versyon nila na minahal mo. Kaya kahit ramdam mong nagbago na ang trato, pinipili mong manatili. Habang tumatagal, nagiging malinaw ang bagong role mo. Hindi ka na priority. Isa ka na lang sa mga option na pwede nilang balikan kapag convenient. At ang masakit, hindi ito nangyari dahil sa isang malaking pagkakamali. Nangyari ito dahil sa maliliit na pagbabago na hindi mo agad pinansin. Unti-unting nabawasan ang effort. Unti-unting nawala ang consistency.
Hanggang sa isang araw wala ka na sa unahan. Ang totoo, hindi ka basta napunta dito. May mga pagkakataon na nakita mo ang pagbabago. Pero pinili mong umasa. At ngayon, nandito ka nagtatanong kung paano nangyari ang lahat. Minsan, ang sagot ay hindi lang tungkol sa kanila. Nasa desisyon mo rin na manatili kahit ramdam mo nang nagbabago ang lahat. At kung may isang bagay kang pwedeng gawin ngayon, hindi para ibalik ang dati, kundi para hindi na manatili sa sitwasyong hindi ka na pinipili. 10. Ang masakit na katotohanan. Ikaw ang safety net, hindi ang choice. Hindi ka nila pinipili, pero ayaw ka rin nilang mawala. Hindi ka ang unang tinatawag, pero ikaw ang huling tinatakbuhan. Ikaw ang safety net. Sa psychology, may konsepto ng emotional security fallback. Ito yung taong alam nilang laging nandyan kahit hindi nila unahin, kahit hindi nila piliin. Isang presensya na nagbibigay sa kanila ng comfort ng walang obligasyon. At ikaw iyon. Sa bawat pagkakataon na bumabalik sila, umaasa ka. Iniisip mo na baka ngayon iba na. Baka sa wakas piliin ka na nila. Pero habang umaasa ka, inuulit lang nila ang parehong pattern. Dahil para sa kanila, hindi ka opsyon na kailangang paghirapan. Isa kang siguradong babalikan. May kinalaman din ito sa fear of loss, pero hindi sa'yo. Natatakot silang mawala ang convenience na binibigay mo. Yung pakiramdam na may sasalo sa kanila kapag wala ng iba. At habang pinapayagan mo iyon, mas lalo nilang nakukumpirma na okay lang ang setup. Ang masakit, hindi nila kailangang mag-commit para manatili ka. Hindi nila kailangang piliin ka para makuha ang presensya mo. Dahil binibigay mo ito kahit wala silang ginagawa. Sa bawat pagkakataon na tinatanggap mo sila pabalik, kahit walang pagbabago, mas lalo mong pinapababa ang sarili mong halaga sa mata nila. At unti-unti, nagiging normal ang hindi ka piliin. Pero ang totoo, hindi ka ginawa para maging safety net ng kahit sino. Hindi ka dapat nandyan lang para saluhin ang mga taong hindi kayang piliin ka ng buo. Minsan, ang pinakamahirap tanggapin ay ito. Hindi ka nila mahal sa paraan na gusto mo. At hindi ka nila pipiliin kung hindi nila kailangang gawin iyon. Pero may isang bagay na kontrolado mo. Kung mananatili ka bilang safety net, o aalis ka para piliin ang sarili mo bilang unang choice. Hindi lahat ng katotohanan ay madaling tanggapin. Pero minsan, kailangan mong marinig ito para magising ka. Kung nakita mo ang sarili mo sa mga kwento na ito, hindi ka nag-iisa. Pero tandaan mo, hindi sapat na maintindihan mo lang ang nangyayari. Kailangan mo rin itong baguhin. Dahil sa dulo, hindi ang tanong ay kung bakit hindi ka nila pinili, kundi kung kailan mo pipiliin ang sarili mo. At kapag dumating ka sa puntong iyon, doon magsisimula ang totoong pagbabago. Hindi na ikaw ang naghihintay. Hindi na ikaw ang opsyon. Ikaw na ang nagdedesisyon kung sino ang karapat-dapat sa oras, atensyon at pagmamahal mo. Kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel.